Grocery tayo guys. Grocery day. Kasama ko si Jermaine. Aba. Daming bago siguro iba niyan. Ay hindi, inaayos nila no. Kaya lang sobrang punong-puno. Ah, nak. Wala ka pang... Baka maingay pa yung makuha mo, ma-tempo. Ayaw? Medyo maingay yung karta. Kaya tayo nitong mini cucumber. 5.97. Sarap to pang cucumber salad. Coconut. 3.99 each. Panggata. Kaya food processor. Ay, may pakwan. Tingnan mo anak, magkano yung pakwan. Kaso may buto. Ayoko nang may buto eh. Gusto ko seedless. Pakwan. Mamaya na. Mabigat masyado yan. Comment tayo na ano. Ay, may cherries. Magkano kaya? Sana mura-mura na. Yung autumn crisp, wala pa rin. Wale. $2.97 per pound. Kuha tayo to. Last time kasi maliliit, kaya hindi ako kumuha. Ngayon medyo maganda na ang size. Hanap tayo yung dark. Mga bulok-bulok. Magandang beans. Isang sila yung mga bulok. Baka mga green onion. Tapos ano nak? Kamatis. Ayun, doon. Pili ka na maganda ha. Huwag yung sobrang hinog. Meron pa tayo lang peraso eh. Ilan? 4 lang. Pero plastic ba yun? Oo. It's Jermaine. Artichoke. Pero yung heart lang ang makakain dyan eh. Magkano? Walang price. Maganda tong live lettuce na to eh. Meron siya yung dalawang klase. Pang lettuce wrap. Makakuha nga. $3.99 ang bitter melon. Ayan. Ako mais. Magaganda na yung mais eh. Sarap to pang ihaw. Kaya lang naglolo ko yung inihaw namin. Si Jermaine yan. Nakakuha ng ano niya. Hot Wheels, Mazda, tsaka Subaru. Lagi yung chinecheck yan pag nag-grocery kami. Ayan tayo mo. Kuha lang ako ng beets na ka. Ayan, sabi ko kukuha lang ako ng beets. Kalabas-labas ako ng beet sprout,
cilantro. Lalagay ko sa salad to. Salad. Let's go, nak. Goat cheese. Goat cheese. Benta. Lalagay ko sa salad eh. Wala na yung San Marino. Dati lagi ang dami. Puro tuna na lang. Ay, pero kaya tayo ng tuna. Pang onigiri. Ano yan? Light tuna lang yun eh. Yung spicy na kunin natin. Ito na. In hot and spicy. Dalawa na, kulang may yun. sauce. Hindi, tinatanggal naman yan eh. Yung pinaka-oil niya lang yun. Kami si sardinas na may ano, scrambled egg. Ha? Ano? Yung sikip. Yung pakain sa akin yung century. Ano? Parang ano siya, may tomato sauce na. May tomato sauce? May mga gulay. Baka yung may pechay. Lagyan ng pechay. Parang ano, parang masarap. May flavor na. Sarap. Kalamansi, meron pa ako. Sabi niya minsan daw yun, breakfast sheet. Yun lang, yung card na. Sarap naman yun minsan eh. Minsan lang, hindi naman pwedeng lagi. Tapos toyo. We need toyo. Tapos ano, kuha ka ng oyster sauce. Meron ba? Minsan maganda mag-check dito kasi marami silang mga ibang klase. Kuha ka. Yung malaki? Wala. Okay naman yun. Tsaka sweet chili. Ay, hoisin. Kailangan ko ng hoisin sauce. Tsaka sesame oil. Ano na? Yeah, yan. Sayang, hindi ko na-videoan si Kuya. Bakit? Yung mga lobat ng lahat. Bakit? Ano nangyari kay Kuya? Galing ng laro ni Kuya mo? Napahanga ka ba? Napahanga ka ng Kuya mo, ano? Napapractice na kasi Kuya mo sa volleyball, kaya sa kanya yung basketball, ano? Nag-basketball sila kagabi. Naabot sila ng ulan. Hoisin na yun. Trash talk pala isa dyan. Isang kalaro nila. Wala ba ni Kuya? Bakit? Aya. May babaeng kalaro? Basketball? Halo pala yun eh. Wala yung regular. Garlic hoisin to. Pero pwede na siguro. Doon tayo. Diyan tayo. Wala masyadong tao ngayon. Hindi ganun ka-busy ang superstore. Sabi niya. Ay, oo nga pala. May parade nga pala ngayon. Wala kasi kung tiyaga makigulo sa ganun eh. Lalo kung ako lang. Nagpip pala kahapon. Ha? Nakamidadanak. Ay. Seafood City muna kami saglit. Bili ko ng mga isda. Ang basket na. Maputla ang talong. Sitaw. Mahal naman kasi na. Galing yan na konti. Konti lang. Hanap ka ng konti lang nakakainin. Tuyot yung mga ano. Ito maganda-ganda. Hindi. Pangit din. Ito medyo okay. Medyo mura-mura din. $3.56.
Kailangan ko pala ng saging. Diba? Saging na saba. May order kasi ako next week na ano, turon. Parang masarap maglaga ng kamot. Kaya nga plastic na. Sarap i-roast to. Kain ka ba niyan? Kamote. Kamote, maliliit lang para madaling maluto. I-roast natin. Isa pa. Purple sweet potato. Pagtingin ko, $4.99 per pound. O, tama na yan. Sabi ko, 3 piraso. Isang malaki, 2 maliit. Ha? Tingnan mo, kaya natin bang? More than yan. More than 1 pound yan. For sure. Kilogram yan, anak. Hindi yan pound. Kilogram. Taas. More than nga. Sa taas, pound. Sa baba, kilogram. Almost 2. Tayo ng boneless bangus. Salmon pa tayo rin. Let's go. Basa. Basa Pilay. Ako. Dami kumakain. Nag-lunch na rin kami ni Jermaine. Haba ng pila. Mga galing siguro din sa ano, sa parade. Bumili lang din ako ng pandesal. Mainit. Ayun o, nakauwi na rin kami ni Jermaine sa wakas. Pagod na. Pagod. Ito ang struggle dyan eh. Ang magayos. Bumili rin ako ng mga kung anik-anik na mga container sa Dumakaming Dalarama. Kaya medyo marami-rami din. Tsaka mostly iba naman dyan pang stock up naman. Lalo yung mga dry goods. Ayun, nakatastas o. Babayan maya-maya. Para magayos. Haul tayo. Haul. So yan, ito na pala yung mga napamili namin. Tapos separate natin yung mga gulay kasi ang dami nun. Walang space. Ayusin ko muna rin to. So yan, syempre itlog. Hindi mawala itlog. Kasi ito, masarap tong ano eh, yung cream cheese na ano, chiffon cake sa TNT. At saka coffee cake. Pang merienda lang ba? Pag may nagutom. Tapos bumili ko ng goat cheese. Yung nakahiwa na siya. Para sa salad. Isahalo ko to sa may ano eh. Sa may beets. Kaso nakalimutan ko bumili ng arugula. Pero meron naman ako ano dyan eh, lettuce. Yan, it's butter, yogurt. Ito plain yogurt to para sa pang marinade ko ng biryani. Panko, spaghettini. Ito basmati rice para sa biryani. Tapos itong Rosquillos. Masarap to eh. Kaya lang yung nasa Hong Kong, mas makakapal siya. Nakalimutan ko anong brand yun eh. Gusto ni Jermaine. Yung feta na may bacon flavor. Pero mas masarap yung tuna nito eh. Wala rito nun. Tapos syempre, pang sushi, pang onigiri. Yan. Spam.
Si iba, corn kernel, chickpea para sa salad din. Ito pang breakfast. Ito pang onigiri. Tuna. Century tuna. Tsaka yung palm na corned beef. Tapos tong coconut milk, naka-sale. Kaso hindi ako nakakuha ng 199 lang ata siya. Usually 239. So kumuha akong 3. Kasi meron pa naman ako dyan. Tsaka kung kasama ko si Habi, siguro mas marami kami makukuha. Tapos yan, condense. Alam ko nakaano rin to eh. May less din to eh. Tapos yung sweet chili, soy sauce, vinegar, oyster, sesame oil, hoisin. Yan, mga pang stock up lang yan kasi meron pa ako nyan. Tapos ito, sayang din namin abutan. Nakasale yung maliit nito. Kaya, nandun na lang yung brown. Mas gusto ko to para sa sushi. Ito na lang available yung malaki. Mga ano na yan, mga 5 saingan. 5 paggawa ng onigiri tsaka sushi. Tapos, kimchi. Mahal na ng kimchi. Konti lang laman yan, $8. And then, $9. Tapos, crispy fry. May malaki na pala nito. Nakabili din ako. Tapos, Tostitos. Magna-nachos kami one night. Hindi ko alam kung kailan. Sour cream na piatos. Pandesyosa. Tapos, garlic. Peeled garlic. Tsaka, ang tawag mo dito? Gnocchi mushroom. No, hindi ito gnocchi. Iba pala. Hindi ito gnocchi. Mas maliliit pala yung gnocchi. Tapos, puset. Pang adobo. Ito. Iakit ko to mamaya. Ayusin ko lang tong nasa taas. Naantay na ako ni Jeremy kasi siya nag-aayos niyang mga dry goods. So, ayan. Tumawag na si Habi. Pauwi na raw siya. So, gulay na nabili natin. Yan. Green beans. Ginagawa ko dito parang stir fry lang sa garlic. Garlic at saka chili. Tapos, tong cucumber. Yung maliliit. Masarap naman ito pang Korean salad. Cucumber salad. Tapos, carrots. Pineapple. Spinach. Ito, bok choy. Yung okra. Okra na 4 na. Sana maganda. Wala na sila ng mga loose eh. May loose pala sa kanina pero sobrang lalaki. Alam mong matitigas. Kamatis. Ito yung maganda yung corn. 69 cents each. Tapos, cauliflower, talong, luya, beets. Sarap to eh. Hindi ko napansin, meron palang hiwa ng konti. So, pero pwede na. Gamitin ko din naman kaagad yan. Celery, ampalaya, green onion, broccoli, isang ganyan lang. Tapos to yung lettuce, cilantro, bean sprout, tapos yung sitaw. Ito, yung sibuyas. Dito ako excited sa cherries. So season na kasi siya eh. Nung nakaraan meron pero sobrang liliit. So ito nasa $7 lang. Mura siya ngayon. Tapos basa filet, bangus, pangdaing na bangus. Tapos bumili ko ng crab meat na stick. Try kong gumawa ng Japanese siomai. Tapos yung atay, pork liver. Na-miss ko yung menudo. Parang since nung bihira na kami kumain ng pork at saka ng beef, hindi na ako masyadong nakakaluto ng menudo. Pero ngayon bumili ko ng pang menudo yung karne. Yan. Chicken thigh na boneless pero may skin. Tapos beef rib finger. Pang pang tapa. Tapos shaved beef. Tsaka tawag mo dito, pork butt para dun sa menudo. Etong shaved beef, binili ko siya pang pang portion.
Isang ginagamit ko pang pili cheesesteak, pang salit lang ba sa isda at sa manok. Kasi ito pambaon namin yan para sa camping next week. Kaya nagbaon na ako. Tsaka yung chicken, iba niyang pambaon din. Yung mga bata hindi na masasama. Una, sabi ni John, nasama daw siya. Tapos na-realize niya, wala siyang makasama ng tropa. Kasi nag-camping sila last time, nag-enjoy daw siya. Although, masakit daw sa katawan yung hinigaan. Kasi naglatag-ata sila. Sabi ko, dapat nilagyan nila ng karton sa ilalim para hindi ganun katigas. Eh, wala atas lang mattress. Parang sleeping bag lang at saka sleeping mat. Eh, bumili kami ng mattress. Pero next week pa ang dating. Kaya sakto, before yung camping, yung dating ng mattress namin. So, ayun, ayusin ko muna to. Bumili rin pala ako ng pandesal. Sarap yung pang ano-ano eh. Pang scramble egg, tsaka pandesal. Andyan na siya. Hapon na, may pinika pa siyang laruan eh. Init ano? Sakit sa balat. Bakit? Bola. Saan na ata yung bola na nandyan eh? Ayun nga. Wasak yung ano. Alin? Yung raptor ng kabila. Itong katabi natin? Wala. Wasak. Yun ang mahirap kasi ano yan eh. Rental. Rental business yung katabi namin. Bagay, covered naman insurance. Kaya lang, waiting ka. Waiting ka mag... Ano na ang nakuha mo? Wala, isa lang. Isa lang? Malaman. Ito, sikat ng araw. Ano? Pakuha mo lahat dapat. Wow, ha. Lahat talaga. Sabi mo nakaraan. Ay, kumuha ka. Di ba? Sabi ko mo lahat. Dami nun, ha? Balita. Di pa ako tapos mag-ayos eh. Yung mga karne pa, portion. Ang balita. Sa radyo, sa TV. Ano ito yung Jonathan? Ewan ko package. May in-order ba si Jonas para sa'yo? Hindi ba yun yung dati? Yung dati. Yung may pre-order ka pa ba? Ah, wala. Si Jonas yan. Wow, ha. Talaga lang, ha. Kaya pala may naka-ano na. May naka-pending na. Ay, nako. Bukas na lang maglinis. Sabado. At least kasama ko yung mga bata. May pasok siya Saturday. Ayan, ayun, nakuha niya. Sa mata. Dalawa yung uli nito. Isang orc tsaka isang cyclops. Cyclops. Init. 20 lang. Ayun, parang init. Sobrang init. Parang nasa ubid eh. Dry kasi. Merienda na. Ha? Ano yung daan ka? Puro pintura na yung pantalon niya. Kaya hindi talaga kami hindi siya nagagamit ng ano, yung pants na bago talaga. Kasi pagka sigurado, masisira lang. Merienda na. Puro pa ayaw. Ay, may gasgas ka na naman, ha? Ha? May gasgas Parte ka na ng naman. buhay ko yun eh. Parte ng buhay. Puro gasgas. Parte ng buhay. Ay, naka. Yan talaga. Kayod-kayod. Ganun talaga ang trade-off nun. Tama. Coco. Bumili ko ang coco. Yan. Siyempre. Thank you. Ah, yun. Nagagalit to Ibon. Nililiparan nga ako sa ulo eh. Tutukain ka ata. Akala ata ako kunin yung anak nila. Nagano kasi ko yung may basura sa gilid. Sabi ko tatapon ko. Lumipad yung ano, yung baby nila. Ayun, lumayo na. Lumipad. Oo. Saan na punta yung anak? Lumipad dun yung anak kanina eh. Lalaki rin pala eh, no? Pasusugurin kami eh. Manunugod siya eh. Tapang eh. Tapang kayo po tayo. Pero yun yung nakikipaglaban sa ano eh. Sa Crow. yan. Nagkaroon kasi ng mga aphids yung ano. Yung mga insekto yung Mealybug. as ano ang tawag pangalan na nakalimutan ko na. Mealybugs. Mealybugs pala, mealybugs. Ito Sa mga cactus. Itong isa napatay, hindi kagad na i-check eh. Patay na patay, kaya lang. Yun. Lambot na eh. Dami. Ayan, dami. Lalo. Nawala yung ugat eh. Hindi nakakain kasi nila yung ugat niyan. Sila. Napatakbo ako sa loob ng bahay eh. Sinuhog. Tokain ako nun ano. Malaki pa naman sila. Loko yun.
Kahit siya nililipad na sa may ulo eh. Hindi naman ako magtatapos. Nakalipad naman ata yung baby nila. Pag ako yung nilipad, para ako sila. Ay wow. So yan. Niluluto ko na yung menudo. Pero depende na pinapalambot ko pa siya. Nasabi ko sa inyo nakaraan, na-miss ko. Kanina lang pala. Na-miss ko na yung menudo. So nagluto ako ng siomay. May bisita si Jonas. Diyan yung mga kaibigan niya. Eh, hindi aabot yung hindi aabot yung menudo. Kaya niluto ko lang sila ng siomay. Kain na, dear. Kain na. Hello, guys. Katatapos na namin manood ng ano yan? Scary Stories. Maganda. Maganda siya. Nakakatakot din eh. Nakakalipang panoorin eh. Kaya anong oras na. Pero okay lang kasi pahinga lang day off ko. Tapos wala akong order. So kanina talagang grocery. Ayos lang. Bukas na ang linis-linis kasi bukas off. Try ko nang matapos yung pinapanood ko. Queen of Tears. Yun nga pala na pag-usapan natin nung nakaraan yung mga renta. Di ba? Kung mamahal na nga ng mga renta. Ganyan. Napansin lang din namin na bakit ang bilis ng kumbaga ng boom ng mga bahay. Ibig sabihin yung mga bumibili. Pero mapapansin mo rin na karamihan sa mga bumibili mga ibang lahi na nagkakaroon sila ng pagkakataon. Specifically mga Indiano talaga, mga talagang nag-aanuhan sila, nagtutulungan. Napapansin din namin na mostly kasi rito sa isang bahay ilan ang pamilya nakatira eh. Oo. Ang dami nila. Tapos makita mo talaga kasi sa sasakyan pa lang ang dami na eh. Tapos nagtutulungan sila pamilya. Minsan may nakakwentuhan kami na Indiano na nagkwento rin na sa isang bahay nga daw parang tatlo yata sila magkakapatid doon kapatid kasama yung magulang. Tapos ang ginagawa pala nila parang tulong-tulungan sila sa umpisa raw. Lalo na nag-migrate sila dito sa Canada. Ginagawa, kasi yung tiga-guide dito sa may likuran namin, ginagawa nila, magsasama-sama sa bahay, tapos bibili sila isa pang property sa katabi. Pagtutulungan din nila, tapos paparenta nila. So, ganun ang ginagawa nila. Kaya ang bilis nila magkaroon ng... Ito yung likod namin. Isa lang ang bakod niyan. Ang haba niyan, magkakamag-anak yan. Tatlo sila, magkakamag-anak. So, ginagawa nila, magkasama-sama silang tumira sa isang bahay. Tapos, yung ibang property, paparentahan nila. Kaya, kung mapapansin talaga, sila yung kumukuha ng malalaking bahay. Sila rin yung mahilig magparenta talaga. Magparenta ng basement. Kaya, umuunlad sila kasi nagtutulungan sila na makabili at matulungan yung kapamilya nila, ganyan. At magkaroon ng sarili nilang property. Kasi kung tutusin, kararating mo lang, tapos makakabili ka agad. Although may mga talaga mga Indiano na mayayaman talaga sa kanilang bansa. Kagaya na lang nung kaibigan namin doon sa small town. Talaga yung bahay niya, laki, parang mansion. Seaman siya. Seaman siya. Tapos ilang years siya nag-seaman. Kasama ko yun sa kusina. Ilang years di siya ilang beses di siya naloko sa pag-a-apply dito. Pero go. Yun yung mga, yung pagka may gusto sila talagang kukunin nila. So, naloko siya ng $9,000. Dalawang beses siya naloko. No? Tapos, nag-re-apply uli siya. Naloko na naman siya ng agency. Pero di siya huminto. Nag-apply pa rin siya. Tuloy-tuloy lang yung niya. Pero pinakita niya sa amin yung bahay niya sa talaga naman laki. Mansion eh. Kaya lang daw doon, pag hindi tinitira ng matagal, tapos may nag-squatter, nagkakaroon ng karapatan yung may squatter. Pag matagal na, halimbawa, kahit yung nagre-rent, walang nakatira, may tumira doon, or pinarenta mo, tapos ang tagal mo nang wala. Para nagkakaroon siya ng authority na maging kanya yung bahay. Kaya nung before kami umalis ng small town, nagpa-plan na sila na ibenta na yung Nabenta na kaya yan? Hindi ko alam kung nabenta nila yun eh. Pero baka kasi bumili na sila ng bahay nila eh, di ba? Malamang, pinagbenta kasi yung plano nila, yung pagbebenta ibibili ng bahay dito. So mostly ganun sila.
willing Nagbenta silang lahat ibenta talaga lahat yun. ng property Talikod. nila. Pagdating dito, start sila, tulong-tulong sila magkakamag-anak. Kaya ang bilis. Saka sila yung mostly rito, malalaki ang bahay. Pero sa sa mga Pilipino naman, napapansin lang din namin may mga mga ganun din, may mga ganung style din, nagtutulungan. Di ba yung kasama mo dati sa trabaho? Ganun Ganun din. Ilan sila magkakamag-anak? Ilan sila Tatlo magkakapatid? sila magkakapatid. Tapos bumili ng malaki? Bumili sila ng malaking bahay, tagitag isang kwarto kada pamilya. Eh syempre may mga anak-anak din sila. Tsaka isang pinsan. So bali 4 na pamilya sila sa isang bahay. Pero ang laki, 7 kwarto raw yun eh. Pero may mga sa totoo lang din, meron din mga pamilya Pero na sa ating mga Pinoy, bihirang gumagawa ng pagdating dito. may mga pamilya rin na bahala ka sa buhay mo, parang ganun, kanya-kanya tayo, ganyan. May mga ganun may mga instances na nagkakanya-kanya, minsan naghihilahan pa. Sa totoo lang naman talaga yun, hindi naman doon sa gawa-gawa mo lang, pero napapansin lang din namin. Minsan yung mga magkakamag-anak pa yung mga nag-aaway, nagkakasiraan. Kaya sana, gayain yung mga quality na gayahin natin na magtulungan. Kumbaga kung narating ng isa. Tulungan isa. Na makaangat din yung isa. Walang maiot. Sabay-sabay kayong mag-i-improve, di ba? Lalo na sa ibang bansa, ganyan. Kagaya ng mga dito sa Canada, nag-migrate tayo, siyempre, lalo na sila, may mga pamilya sila, may tulungan sila, may sasandalan. Hindi kagaya namin na kami-kami lang. Kung kami lang, nandito ang aming mga kapatid, siyempre, mas pipiliin namin magsama-sama na lang din sa bahay. Mas malaking yun. Although mahirap yun sa iba kasi na tipong may iba-ibang gusto. Hindi man pwede pilitin na, ganito sa Pilipinas, ganito rin gawin natin pagdating dito. May mga rin naman. Siyempre ba, mas gusto yung may privacy. Pero maganda nga sana kung ganun style. Kasi nakikita namin yung nila. Yung bilis ng improvement nila sa buhay. Kasi ngayon, just imagine, bibili ka ng isang property, tulong-tulong kayo. So hanggang nahulugan nun sa mortgage. Tapos bibili ka ng isang property pa, paparentahan. So another income na papasok yun. Hanggang sa pare-pareho na kayo magkaroon ng sarili-sariling bahay. Ganun nga. Tsaka sila rin yung mga magaganda talaga yung mga kotse rito eh. Kaya nga eh. Kasi yun nga yung ginagawa nila. So sana, somewhat, medyo maano natin yun. Ma-adapt natin lalo na dito sa bansang Canada para ang sa ganun pare-pareho tayong mudlad, hindi yung maghilahan tayo na pababa. Lalo sa ating pamilya at sa mga kapwa natin. Kami, wala talaga kaming pamilya dito. How I wish nga lang nandito yung mga kapatid namin. Tsaka magulang. Mas masaya sana, pero unfortunately, nagkaroon ng iba't ibang path sa buhay. Pero syempre, happy pa rin naman kami kahit kami. Pag nagkakasama naman, nagkakausap. Yun nga, naglalaro nga yung mga bata sa babae. Nandun sila, kasama mga kaibigan. Kaibigan ni Jonas. Wala nga. Hindi nagsabi sa akin na may darating pala kaibigan. Sabi ko, maghahapunan na. Tapos ang niluto ko lang yung Kala ko naligaw siya, tapos bigla na sumulpot yung... Naligaw, tumawag siya, mami, naligaw ako. Nakatulog daw siya sa tren. Tapos, napunta sa kabilang dulo ng Calgary. Sabi ko, puyat ka sa puyat. Na? Hindi, sa sa South. Sabi ko, tulog ka kasi ng tulog hindi ka matulog ng maaga, napupuyat ka. Kaya pag pauwi na siya galing work, antok na antok. Laro ng laro sabi pala ni Jermaine, yung bus daw minsan nagbabago ng number, yung mga, kasi siguro iba raw nababaan ni Jonas. Si Jermaine, master. Si Jermaine, kabisado ni Jermaine yung pagsakay sa mga transit Ayun, pagdating, sabi ko, kala ko naligaw, kasama na yung mga kaibigan niya. Baka nagpasundo. Doon sa may pinakababaan sa may Saddletown. Kasi mga kaibigan niya, may sasakyan naman Siguro nagpasundo, yun, mga nakatambay niya sa baba. Mainam din na tatambayan yung basement. Minsan ako lang nakatambay doon. Kaya minsan, pag nanonood lang. Sabi ko, bilhan namin ng TV para minsan makapanood doon. Doon na lang manood. Magkapalit-palit. Ay, nako. Yun lang naman guys, na i-chika lang namin. Napansin lang din namin yun sa mga malaking bagay o kung matututunan natin gawin din yun. Sana magtulungan tayo para sa ikaunlad. Lalo sa panahon ngayon na sobrang hirap ng buhay. Lalo yung malalaking pamilya. Mas malaki yung bagay na yun para sa inyo
Malaking bagay, malaking tulong. Malaking tulong yun. Kaya yun, saan nag-enjoy kayo today sa aming mabilis, hindi nga mabilis ang grocery. Tagal, dalawa kami ni Jermaine eh. Kala ko nga, bilis nyo yun. Hindi, nagpunta na ako ng bangko, di ba? Nice na. Okay na. Okay na, napamlin eh. Ay nako. So paano guys, yun lang naman. Ingat kayo lagi. Salamat sa laging panonood. See you on the next vlog. Bye.